kapirasong bahay. Nakatira dito ang tatlong mag-iina na nagtitiis sa mahirap nilang buhay. 500 pisong pagkakasyahin sa isang buwan na ipinapadala ng kanyang mister. Paano nga kaya nila pinagkakasya? Walang maayos na pagkain ang mag-iina na umaasa na lamang na madalhan ng kanin ng kanyang kapatid. Niwala nga silang maayos na gamit. Ni kaldero ay wala sila, kung kaya't nakikisabay na lamang sila sa pagluluto sa kanilang kapitbahay upang mayroon silang pagkain. Okay. Wala man may kaldero diri. Oh, walang kaldero. Wala ka gamit-gamit? Wala. Mangulam ra ko kaldero. Usahay ka nang maglungag ko sa silingan na lang, idunga lang nako akong kanon. Bukod doon ay meron siyang inamin sa amin na labis naming ikinagulat. Lihim na matagal niyang itinago na ngayon lamang mabubunyag News pa lang ko ang buhay ng kanyang nakaraan. Ko sa kanang buya. 10 taon nag-asawa ka na? Oo. Bakit? Kung dili ko maminyo kay akong papapatyon. Tapos naminyo na lang ni ahat na lang kong minyo kay tungod lang maluwas lang pud akong ang papa. Ginakulata ko niya. Ginabugbog sirado murag ko kanang baboy nga ginahiktan niya akong mga duha ka kamot para lang kuan, para lang marip lang ko niya. Nabuntis ko ato ni dad ko 11 anyos. Sa edad na 11 anyos ay nabuntis at naging ina na siya. Pero bakit nga ba nangyari ang mga bagay na iyon? Dahil sa kanyang mga nakaraan at kwento ng buhay ay hindi ko napigilan ang aking emosyon dahil sa labis na pagkaawa sa kanya. Narito po ang kwento ng kanilang buhay. Okay to. Magandang umaga sa inyong lahat mga kabayan. Nagbalik agad kami dito kay Ate Irene. Ito yung kanyang bahay. So ito po ay pangalawang balik namin. At nagdesisyon talaga kami ng team na bumalik kaagad para maipaabot po natin yung tulong sa kanya. Hi ate. Good morning. Pasensya ka na ulit kung bumalik ako agad at maistorbo ulit kita. Okay lang ba? Okay. Asan ang lakad mo? Magpa-check up ako sa mga Magpapa-check up ka ngayon. Pupunta kang Pakibato para mapa-check up ang iyong anak. Po siya ngayong araw para daw po magpa-check up ng kanyang anak. So siya po si Ate Irene. Hindi ko na itanong nung napunta kami. Anong apelyido mo ate? Uyog. Uyog. So ikaw ngayon ay 28 years old na, di ba sabi mo? Oo. Okay, 28 years old na po siya at meron siyang 2 anak. At yung nakaraan niya ay meron siyang 4 na anak. Okay, hindi namin na itanong ito sa iyo noong kahapon nung napunta kami. Okay, sa 4 mong anak na to, ni minsan hindi pa kayo nakita? Wala pa kami nagkita, sir. Wala pa? Oo. Okay, mula nung umalis ka doon, hindi pa kayo nagkita? Wala pa, Jud, sir. Okay. Ilang taon na kayong hindi nagkikita ng mga anak mo? 20. 28 na kayo. Mag-28 naman ko. Okay, ilang taon ka ba umalis doon? Sa 17 pa akong edad. So, 11 years. Tama? 11 years. Okay, na hindi mo na nakita yung mga anak mo. Ni wala kang balita dahil wala kang contact sa kanila. Wala. Okay. Gusto mo silang makita? Siguro, walang ko kabalo, sir, kung asa sila karon ba sige dala na silang papa sa Samal. Nasa Samal Island? Oo. Walang ko katuod kung asa ilang balay sa iyang papa sa una. Gusto mo silang makita? Gusto rin ako makita sila, sir. Okay. Yung dati mong asawa, napatawad mo na ba siya? Dili dyan ako nang pasaylo, sir, sa iyang gibuhat sa ako.
Hindi pa. Pero pwede bang, halimbawa, makiusap ka lang na kung pwedeng makita mo yung anak mo? Para Unsa day imong kasturya sa imong mga anak para sa imong bana unsa day imong Ako sa akong anak nga si Ay nga maistorya unta nako sila. Kung asa man sila nagpuyo karon na gusto unta nako sila nga maistorya nako sila. Kung gusto unta nako kung makatuod sila aning ako ang gipuy-an diri sa Taloytoy. Kamo ay kung gusto makikita sa ako ay naara ko diri sa Taloytoy. Kung asa man mo karon palihog in town adto mo diri sa kuha kay gimingaw na jud ko sa inyo ha. Og ayaw mo pag kuan sa inyong papa unsay kung unsay i-stress niyang papangadaotan nga bahin sa ko ayaw mo totoo kay dili na tinuod nga ika-istorya na ko sa akong anak nga bisan ika-istorya lang nang unta nako silang upat bisan istorya lang unta malipay nako. Papatay yung inyong tatay ay yung inyong nanay si Ate Irene, buhay siya, no? Ano man ang nangyari at yung nakaraan sa buhay niya, mas maigi pa rin na makita mo yung inyong nanay, no? At alang-alang man lang ngayon dahil ngayon ay buwan o ngayong this coming Sunday ay Mother's Day. So para maiparamdam natin yung pagmamahal natin sa ating ina. At bago po yun ay binabati ko po ang lahat ng mga nanay ng Happy Mother's Day po ngayong buwang ito. Okay? Mahal na mahal mo yung iyong mga anak. Mahal jud kay nako sila sir sa tinuod lang dugay ra jud unta ko nangandoy nga maanis sila diri sa kuha. Miss na kay nako sila unta pero unsaon man ako nga di man ako sila makuan kay ako'y kontak sa ila ha. Manghinat lang unta ko sa kong anak nga anhon kinila diri nga gusto lang unta nako sila mahag bisag kaisa lang kahigayon unta nga maanis sila diri sa kuha. Og dili manghinat lang pud unta ko nga dili na tudluan sa iyahang papa nga patay ko. Sa tinuod lang dili ko patay naara ko dire. Naghandom sa akong anak nga makita nako sila. Okay, ayan. At sana ay makita ninyo or mapuntahan man lang ninyo yung inyong nanay. Mag-message lang kayo sa Pugong Biyahero or kung gusto nyo, siya mismo dadaling ko sa inyo. Kahit magkita lang sa downtown, sa city, banding, or yun lang naman hinihiling niya kung talagang hindi niya kayo makukuha sa tatay nyo, kung talagang dyan kayo, importante lang makita niya makita nyo yung nanay nyo. Okay? So ngayon ate, kaya kami nandito dahil nagbalik talaga kami agad dahil iniisip namin yung kalagayan mo. So, paano ka nagsayang ulit kahapon? Wala sa dami mo paglungag. Nangulam kong kaldero sa ako ang silingan. Ayun, nanghiram po Nana diri ang kaldero nang huli akong gihinulman. Nanghiram lamang siya ng kaldero sa kanyang mga kapitbahay para po siya makapagluto. Walang gamit siya dito. Dahil yung asawa niya, 500 pesos ang ipinapadala sa kanya na nasa sa Cebu na hindi rin niya alam kung anong buhay ang mayroon doon. So, hindi ka na mahirapan ate. Dahil ngayong araw na to, binili na namin lahat ng mga kailangan mo dito. Nandito na, kompleto na itong magiging gamit mo. Mayroon ka na dito kaldero, lahat ng mga kakailanganin mo sa pagluluto. Binilang ka din namin ng mga grocery, bigas na kakailanganin mo, at gatas, at ilang pang gamit, higaan. Dali lang. Ito. Dahil nakita ko kasi wala talaga silang kagamit-gamit po mga kababayan. Hindi wala siyang pero may yung kakain ka, wala ka man lang gamit na kaldero, manghihiram ka sa... Nasaan yung kalderong hinihiram mo ate? Yes, sir. Yan. Ito po yung hinihiram niyang kaldero sa kanya kapitbahay. O ito pag hiniram mo to, ibabalik mo din. Oo. Grabe no. Ultimo po kaldero ay laman yun? May laman? Noodles. O noodles ang ulam mo kanina. Ang bait naman ng kapitbahay, pinapahiram ka ng kaldero. Okay, dahil wala po siyang kakayanan talaga na magkaroon ng gamit.
Okay, itong lahat ng ito ay para po sa inyo. Pasok natin sa loob. Hindi, pasok natin. Nag-iiyak yung bata. Nasaan yung ano mo? Nasaan anak? Nasa iyahang kuan sa uyuan. Dito? Oo. Pasok muna natin. Sige. Napakaliit lang ng kanilang bahay. Ni wala po siyang lagayan ng damit. Ito tamang-tama. Ito ate. Binilang ka namin ito. Okay, binilhan kita nitong ano. Ito may foam. Tapos may kumot na rin dito. Malamig sa gabi. Oo. Anong ginagamit yung pangkumot? Oo. Mabuti may kulambo siya. Ito maganda ito kasi parang blanket na hindi ka na aanahan ng lamig. Ito may unan. Ito yung foam gamitin mo ate. Tanggalin mo lang yung plastic para may banik yan. Para maging malambot yung higaan ninyong mag-ina. Ayan. Okay. Tapos paano ka umiigib ng tubig? Napakalayo ano? Oh, ito mayroon ditong water jug. Ito. Ito ka dito water jug. Oh, para yung inuman mo ng tubig, ito mo lagay ha. Ayan. Okay. Tapos, pinilan lang kita ng thermos. Ito. Ayan. Para nag-init ka ng tubig, hindi na yung salin ng di ba? Hindi na luto ng luto. Okay. Pero paano mo yung gagawin kung wala kang lutuan? Nasaan na yung box natin? Okay na. Ito. Ayan. Ito yung Durabox. At malaking parang Tupperware. Kasi pansamantala, dito mo muna ilagay ang iyong mga gamit dito sa dalawang box na to. Kasi wala kang lagay ng damit, di ba? Ilalagay niya lang po dito sa mga karton yung kanyang damit at isang beses muntik na silang kagatin ng kobra. Yung banakon. Dahil nandyan yung ahas mismo. Muntik nang makagat yung mga bata. At kung hindi nyo nakita, baka isa sa inyo ay, o dalawa man, may nangyaring masama. Ito, dito mo muna ilagay. Yan. Dalawa to ate ha. Dito mo muna ilagay yung mga damit mo. Kasi nakatambak na dito sa... Ayan o. Okay. Hindi dito, ang kaldero, para hindi ka na manghihiram sa kapitbahay. Oh, ito na yung kaldero mo. Ha? Pasensya ka na medyo malaki. Okay lang? Okay lang. Okay. Salamat kaayo, sir. Aha? Salamat. Daghan yung kayong salamat. Ayan, para dito nyo ako magsasaing. Para itong kanyang hinihiram na ito. Hindi pa. Ano na. Okay. Diyan. Tapos, wala ka rin pinggan, ano? Wala. Balita ko, nanghiram ka lang, nanghingi ka lang ng pinggan. Oo, ako atong kuya. Ayun, nanghihingi lang siya ng pinggan para may... Ay, Diyos ko. Para po may pinggan siya. Ito, kompleto. May baso ka dito. Dito yung kaserola para pag nagluto ka ng ulam. May plato ka dito. Tsaka kawali. May sandok. Yung binili kong sandok, kahoy. Mas maganda yan yung ano, ha? Okay, tapos, mga kutsara mo nandito dito. Ha? So, para hindi ka na, para pag nag-init ka ng tubig, lagay mo sa thermos. Ito yung takuri mo. Yan. Ilang kita nitong gamit nito. Bago to. Oh, yung takuri Okay. Para hindi ka na init ng tubig pagka gusto mong magkape. Mahirap kasi. May maliit pa siyang anak. Tapos ikaw lang yung kikilos, no? Oo. Pupunta siya dyan. May maliit pa siyang, ito baby. Ayan, okay na, kompleto na yung mga gamit mo. Tapos, ito, 2 supot na bigas. Yan. Para may isa ka na. May biscuit dito. Pag nagugutom ang iyong anak, maibibigay ka. Tapos, nandito ang grocery. Ang grocery mo. Sinong nagagatas? Itong anak na ko nga isa, sir. Ito.
Pwede na itong Bear Brand, ano? Oh. Ayan, nandyan may mga biscuit, noodles, tinapay, asukal, kape. Nandyan na lahat ng mga kailangan mo. Ha? Daghan kayong salamat sir sa inyong tabang sa kuha. Okay. Alam kong napakahirap ng iyong buhay. Hindi biro yung kanyang dinanas, no? Yung kanyang nakaraan. At kung magtutuloy yun na pag ganun pa rin ang hirap, baka wag naman danasin pa ng yung magiging anak yung ano, di ba? Mayroon ka bang pagsisisi sa buhay mo? Naba mo pa na ba kay pagmahay sa imong kung nabukan Kinabuhi. buhay nimo. Mahal dako jud kay kong pagmahay oy. Ang gimahayan man dyan ako sila. Ano yung pinagsisihan mo? Kasi gimayan nimo sa imong pagkaminyo. Kanang gipaminyuan ko nilag ahat katong ginikanan sa lalaki. Yung pagminyo na Adi jud tan ako gusto. bata pa siya. Yun ang gusto. Okay, hindi mo yun ginusto pero wala kang magawa. Oh, Hindi naman niya ginustong mag-asawa ka agad ng maangge. Naging problema lang, wala talaga siyang magawa ng bata pa siya. Okay, itong bahay po nila, sinong gumawa nitong bahay mo? Sa buhatan ng balay nimo. kuha lang kuan kuya. Kuya mo, para mayroon ka masilungan. Binalot ng trapal yung ano niya dito, para lang daw po may masilungan siya. At sa po na magpapaabot ng tulong para sa kanya ay makapag nakalikom po tayo ng halaga, aayusin natin yung bahay niya. Paggawa natin ng mas maayos kahit yung kubo lang, kahit katulad nung kay Lola Sanikay, para po hindi ganito na yung kanyang sitwasyon. Kawawa sila, may maliit pa po siyang anak, no? Para po maging maayos na yung ano nyo dito, ano? Masaya ka ba? Nalipay na ka sa nakita nimo karon. Oh, nalipay jud ko sir. Dako kay kong kalipay nga sa inyong gitabang sa kuha karon. Kung wala pa lang unta mo, but lang wala pud may makaon. Wala na tayo sa kasi makain. Wala kang makakain. Oo. Basta fight sa buhay, labanan lahat ng anong klaseng problema, huwag makalimot magdasal sa Panginoon, ha? Oh, sir. Basta isipin mo lang lagi may dalawa kang anak. Kung hindi na magpadala ang iyong asawa, pagsikapan mo pa rin, ano, na maitaguyod mo yung dalawa mong anak. Mahirap dahil lumad po sila. At hindi ka nakapag-aral, no? Nakabasa ka ba? Kabalo kang basa sa naguman nimo. Kuan lang sir. Grade 6 lang pero alaing tao ang pa-eskwela sa kuha. Ano lang na grades. Marunong ka magbasa. Balo kang basa. Kabalo kong basa gamay. Pero sa mga English dili lang ko makasabot kay og Tagalog. Okay, sige. Hindi ka na namin istorbohin dahil aalis ka pa. No? Inatid lang namin talaga ito sa'yo. Kaya kami nagbalik ka agad. Ha? Papagamot mo pa yung anak mo. Oo, sir. Okay? At mag-iingat ka dito. Ha? Oo, sir. Babalik agad kami kapag may nagpaabot ulit ng tulong, sasabihin namin sa iyo. Para diretso na namin masasabi sa iyo. Ano? Oo, sir. Okay, sige po mga kababayan. Dito na lamang po namin tatapusin yung ating vlog. Dahil kailangan pa pong umalis ni ate para makapagpagamot sa kanyang anak. At mabuti at nakapunta kami kahapon, nabigyan natin siya ng pera para may pampacheck up yung bata. Sige po, marami pong salamat sa inyong lahat and God bless po sa inyo.